It is God's love that brought you here. Kayo po ay nasa JIL U-Belt, isa po sa services ng Jesus is Lord Church all over Metro Manila. Tayo rin po ay nasa 54 countries at sa bawat key city sa mga probinsya. At ang JIL po started, kaya po napaganda nitong topic na multiplication. Alam niyo pong JIL started in Arroyo, Quadrangle. Actually in PUP, 15 students lang. And then, lumipat po sila dyan nga po sa Arroyo. Nakilala po ang JIL dyan po sa Arroyo. Ang pangalan po niya noon, Jesus is Lord Fellowship. At after some time, marami pong miracles kami na-experience dyan sa Arroyo. Marami po dito, mga Arroyo babies. Ngayon po, Arroyo oldies na sila. No? At nakita po natin kung paanong minultiply po ng Lord ang JIL at isa nga po sa pinanganak na gawain ay ito pong JIL U-Belt sa heart po ng University Belt para po i-lead, i-win ang mga kabataan. Ang lugar po na ito, alam niyo po ba yung lugar natin? Sabihin niyo sa katabi mo, Reclaim. Ang spelling po ay REQLAIM. Ganun po yan. Kasi Recto, Espanya, Legarda, Menjola. No? Quiapo, Menjola. No po? Saan yung I tsaka A? Wala lang, para lang mo reclaim. No? So, ibig sabihin, ito po yung binigay sa atin ng Lord na Jerusalem natin. Sabi po ng Bible sa Acts 1:8, no? Sabi ng God doon, sa mga disciple niya, kayo ay gagawin kong mga saksi matapos ang banal na espiritu ay bumaba sa inyong mga buhay, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa lahat, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng mundong ito. Alam niyo po, sinasabi ng mga Bible scholars, ang Jerusalem daw ay mga 200,000 ang population. At dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, ay sinasabi pong half of the city were led to the Lord. So half of that is 100,000. Grabe po, no? Wala pa sila noong mga sound system. Wala pa po sila noong mga SOL materials, paano mag-lead ng church growth. Wala pa silang basic seminars. Pero dahil po ang Panginoon ay kasama nila, grabe po ang paglago ng mga gawain ng panahon po na yon. Kaya po ngayong araw na ito, nais ko pong ibalik tayo, ano nga ba ang sikreto ng Book of Acts? Bakit lumago? Unprecedented po yung growth nila. I don't think na meron na pong isang revival na nangyari sa kahit ng anong bansa matapos po yung Book of Acts. Na half ng isang lugar, half ng isang city ay na-lead sa paanan ng Panginoon. Ang culture po ng New Testament Church was one of continual addition. No, continuous ang addition nila. Sabing ganon sa Acts 2:41, kagaya po ng tinuro sa atin ni Pastor Jade noon, nung first week, the Lord added, ito po yung unang nag-preach si Peter mula po sa kanyang pagkakadenay kay Lord Jesus Christ. Nung siya po ay nag-preach, maikli lamang po yung kanyang katuruan, sabing ganon 3,000 agad ang nadagdag sa kanilang bilang. Isang preaching lang po yan. Pagdating po sa Acts 2:47, sabing ganon, Acts 2:47 says, the Lord added daily. Hindi lang one time, araw-araw may nadadagdag. Hindi lang linggo, hindi lang Sabado, hindi lang tuwing may midweek Sunday service, araw-araw may nadadagdag. Ang ginagamit po ng Lord, yung mga nananampalataya. Sabing ganon sa Acts 4:4, another 5,000 men were added to the church. Grabe, no? After 2 chapters, 5,000 naman. Hindi na 3,000, 5. Tapos sa Acts 5:12, multitudes were added. Hindi na mabilang na dami ng tao ang nadagdag ulit. Pero pagdating po sa Acts 6:7, ito po yung nagkaroon ng pagtatalo. Kasi po yung mga, sabing ganon, hindi nyo na kami naiintindi, hindi na kami nakakakain, sabi ng mga byuda. Dahil busy-busy sila sa ministry, ang sabing ganon, sige, nag-appoint 6 na apostoles, pero ang sabing ganon, nung yun ay marisolba, naayos yung ministry of the word, may nag-focus sa ministry of the word and prayer,
Hindi na po addition, multiplication na starting Acts chapter 6. Pag sinabi pong multiplication, I think this was discussed by Sister Jo last week. Ang multiplication po, simply put, ay, ano po yan? Repeated addition. Ibig sabihin yung 5,000 times 3, 3,000 times 10, yun po ang multiplication. Gusto ko po kayong ilagay sa ganung sitwasyon. Sabihin ng tayo po ay 160 rito o 150. Ang mga disciples po, nung nagpe-prayer meeting sila sa upper room, 120. Mai-imagine nyo po kaya yung state of shock nila araw-araw mula sa 120. Pinersecute sila, sabing ganun, bakit ganun? Nagsasalita yan, mga Galileans, tanghaling tapat, mga lasing ba yan? Nagsasalita ng mga wika natin. Siguro sabihin ng sa Maynila, biglang puro tayo mga Tagalog, biglang may nagsasalita ng Chabacano, may nagsasalita ng Ilocano, Pangasinense, may nagsasalita ng Waray, may nagsasalita ng Bisaya, merong punto ng Batangas, purihin ang Panginoon, gumaganon. Siguro, sabi ng mga tao, lasing ba sila? Bakit sila nagsasalita ng salita natin? At ang sinasalita nila ay mga kamangha-manghang gawa ng Panginoon. How I wish it can happen in our time. At ang susi po ay hindi po actually secret. Ito po ay inilagay ng Lord sa Book of Acts. Sapagkat kalooban po niya, sabi niya po sa Luke 23, chapter 4, verses 43 to 48, bili niya po sa disciples, bago siya mag-resurrect, huwag agad kayong kikilos. Mag-intay kayo. Doon sa lugar ng Jerusalem, magsama-sama kayong manalangin at doon bababaan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. At ang unang-una pong susi na pinakita po sa atin, presence of the Holy Spirit. We can't do anything miraculous. We can't change people's heart by our own strength. Yung mga tao pong gumagawa, nagmi-minister, sa sarili nilang lakas, sa huli po, ang mangyayari dyan, hindi po growth, fatigue. Tingnan mo yung katabi mo. Naka-fatigue ba siya ngayon? Hindi sa kasuotan, pero yung mukha, alam mong pagod na pagod. Kasi araw-araw yan, nasa church. Nagbuhat yan ng speaker. Nag-invite pa ng mga first-timers. Nag-follow up pa yung kagabi. Alam niyo po, ang secret for growth. Kaya po hindi inuna, sabi talaga ng Lord, mag-intay kayo mga anak. Sila po nung bago tawagin, mga sugatan sila. Mga natakot sila. Nagkaroon po ng betrayal sa isa't isa. Nagkaroon ng loss of trust and respect. Kasi makita nila yung leader nila na abandon na si Jesus Christ. Pero, ang sabi ng Lord, sugatan kayo, marami akong dapat ayusin sa buhay nyo. Kaya ang kailangan nyo, hintayin nyo ang banal na Espiritu. Hindi agad niya sinabing, hala, preach na, nabuhay na ako ulit. Ang sinabi niya, go together, pray together, and then wait for the Holy Spirit to come. And the disciples, the apostles, these 120 were never the same after the Holy Spirit came with such great power in their lives. Alam niyo po, sa mga hindi pa po nag-EGR, ini-encourage ko po kayo, Encounter God Retreat po, 3rd Sunday next month of August. I want to encourage you. Hindi lang po kayo gustong iligtas ng Diyos. Gusto po kayong gamitin ng Panginoon para maligtas ang inyong pamilya. Para maligtas ang inyong mga kapitbahay. Para maligtas ang mga taong mahalaga sa inyo pero hindi nyo alam kung paano. Mga kapatid, we need the baptism of the Holy Spirit in our lives. Because normally, bilang tao, hindi po natural sa atin na gusto nating mag-care sa eternal destiny ng ating kapwa. Ang Holy Spirit lang po ang pwedeng mag-birth ng passion for God and compassion for the lost sa puso po ng lahat na naririto. Because by nature, we are selfish.
By nature, we want to take care of our own problems and our own families. Pero po, pag ang Holy Spirit ay dumating po sa buhay natin, ang ating pong puso, ang ating pananaw, marirealign. Kaya po mga kapatid, in-encourage ko, lalo na po yung hindi pa natin nakasama, lalo po sa baptism of the Holy Spirit, may anointing po tayo every last Sunday of January. Pero ibang experience po yung anointing, yung atin pong commissioning and baptism tuwing meron pong Encounter God Retreat. Kasi po doon mauunawaan ninyo, una, yung kaligtasang binigay sa inyo ng Panginoon, pagagalingin ng Lord ang inyong katawan, ang inyong finances, ang inyong emotions. Palalayain kayo ng Lord mula sa anumang tanikala ng kaaway, pero pagkatapos nun, kayo po ay Kanyang bibigyan ng kapangyarihan para yung pong naranasan ninyo'y maibahagi po ninyo sa iba. Kung tayo po'y nakakaranas na parang ang boring ng Christian life ko, attend lang ako linggo, magpe-pray ako para sa sarili ko, bless me, bless my father, bless my sister, bless my mother, bless my lola, lolo. Alam niyo po, to add life to your existence, significance to your existence as a Christian, kailangan po tayo magpagamit sa Panginoon. At para magamit niya tayo, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen po ba? Sino po ditong gustong magamit sila ng Panginoon? Mightily. Hindi simple. Mightily. Magpapagamit na rin lang ako kay Lord, hindi na sa sarili kong lakas, kasi kung ako lang, hindi ko kaya. No? Ang Lord po may record, 1 tao, 2 tao, mga simpleng tao ginamit ng Lord mightily. Bakit? Hindi po dahil sila ay magaling, kundi dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay nila. Sabi po ng Acts chapter 5, ito po yung nag-pray sa may sakit si John at saka si Peter. Patapos sila magpagaling, nagkagulo po yung mga tao at nag-preach po sila. At dahil po doon ay sila po ay ikinulong. Ang sabi ganun, tumigil na kayo mag-preach. Nagugulo ang lugar namin dahil sa inyo. Sabi nila, hindi kami titigil magpahayag ng salita ng Diyos. Nagulat po yung mga tao, bakit napaka-bold na mga to? Ang sabi ganun, they were unlearned. They were uneducated fishermen. Pero isa po yung remarkable sa kanila. They were people who were with the Lord. Kasama nila ang Panginoon. Tayo po ba? Masasabi po ba natin pagkatapos po ng church natin dito, sa pagpasok niyo po sa trabaho, sa pagpasok niyo sa eskwelahan, ma-identify ba ng mga tao sa paligid niyo? Kasama ito ng Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. Sinasamahan siya ng Diyos. Kaya kagaya po ng mga disciples, I pray. Si Peter po, from betrayal to being a great evangelist in the book of Acts, pwede po yung mangyari sa inyo. Allow the presence of the Lord to be with you. Pangalawa po, ang secret po, ang isa pong way ng God para mag-multiply ang isang church is the preaching of the pure Word of God. Pure Word of God. Dami-dami pong nagpipreach ng salita ng Diyos. Na po? Pero ang sabing ganon, kailangan pong pinipreach the pure Word of God. Sabi po ng Bible, sa John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. Marami pong tao, marami ring churches, nagiging super seeker-sensitive to the point na hindi na napipreach ang purong salita ng Diyos dahil ayaw pong maka-offend. May mga tanong sa atin, ako ba pupunta sa langit? Ganito buhay ko. Ay, hindi, pwede rin yan. Diyos mahabagin. Ayos lang yan kay Lord. Tatanggapin ka niya kahit ganyan ang lifestyle mo. Pero kung babasahin po natin yung Acts 2, kung saan nag-preach po si Peter, ito po yung laman ng kanyang preaching. Simulan ko na lang po sa Acts 2, 32. No po, pero yung buong Acts 14 to 42, pwede nyo pong basahin yan sa bahay, pero gusto ko po ito lang maikli. Nasabing ganon sa Acts chapter
2 verses 31, simulan po natin dun sa 31. David saw what God was going to do in the future. And so he spoke about the resurrection of the Messiah when he said, "He was not abandoned in the world of the dead. His body did not rot in the grave. God has raised this very Jesus from death, and we are all witnesses to this fact. He has been raised to the right side of God, his Father, and has received from him the Holy Spirit as he had promised. What you now hear and see is his gift that he has poured out on us. For it was not David who went up into heaven, rather he said, 'The Lord said to my Lord, sit here at my right hand, until I put my enemies as a footstool under your feet.'" Sabing ganun niya sa mga tao sa Jerusalem. All the people of Israel then are to know for sure that this Jesus whom you crucified is the one that God has made Lord and Messiah. When the people heard this, they were deeply troubled and said to Peter and the other apostles, "What shall we do to be saved?" Alam niyo po, ang sakit nung sinabi sa kanila ni Peter. Itong Diyos na ito na tagapagligtas, kayo mismo ang nag-crucify sa Kanya. Ang sakit po na katotohanan. Katotohanan kailangan pong ipahayag. At yung katotohanan na po na yun, ang naging response ng mga nakikinig, repentance. Anong dapat namin gawin? Nalaman namin mali ang aming nagawa at ginawa. Paano kami maliligtas? Ang church po na tinutukoy ng Panginoon na gusto niya mag-multiply, hindi lang pong itong physical church. Ang tinutukoy din po ng Lord ang bawat mananampalataya na Kanya pong niligtas, binayaran ng Kanyang banal na dugo. At sinasabi po niya sa atin, kung gusto po nating mawin ang mga tao sa paligid natin, let us not be afraid to teach them, to preach to them the pure Word of God. Hindi lamang pong unang beses ito napahayag na ganun po ka-straightforward ang pagkakasalita, pagkakapahayag ng Word of God. Si Jesus mismo po sa John chapter 4, nirebuke niya pong isang babae, ang sabi niya, darating ang araw, babae. Kayong mga Samaritano sumasamba sa ibang lugar. Etong mga Jew sa iba rin sumasamba, pero darating ang araw, ganun yung i-question yung pananampalataya ng babae. Darating ang araw. Regardless of location, anyone can worship. Because the one God seeks to be His worshiper are the kind who worship in spirit and in truth. Sa spirito at katotohanan. Hindi pa po nakontento ang Panginoon doon. Maya-maya, nagkakwentuhan na sila tungkol sa lifestyle ng babae. Tinanong niya, samantalang alam naman po niya, sabi niya, tawagin mo yung asawa mo. At sabi ngayon ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon sa kanya na isang masakit na katotohanan. Oo, wala kang asawa. Sapagkat itong kinakasama mo ay panglima mo ng asawa. Ang naging response po ng babae, tumakbo po siya sa buong village. Dati po, kaya po siya mag-isa lang na nag-iigib tanghaling tapat. Kasi po, nagtatago siya sa mga mapanghusgang mga mata. Na mga kapitbahay niyang alam na alam kung anong klaseng buhay meron siya. Pero nung isang Jesus, naniniwala po ako, He spoke the truth with love. This is what God is looking for us Christians. Hindi po tayo self-righteous. Pero yung matutunan po natin, magkaroon ng puso na Jesus, na kaya po nating sabihin ang katotohanan na magpapalaya sa mga tao dahil mahal natin sila. Because truth can set people free. At ang truth, si Jesus po, sabi po sa John chapter 1, He is not just the God who became flesh, who is full of grace, puro lang awa at biyaya, hindi po. He is also full of grace and truth. Katotohanan. Totoo po siya. Authentic siya. Ang isang tao para mabago ang buhay, dapat sabihin mo sa kanyang totoo.
Sabi po ng John 8:44, Satan and all his children are liars, father of lies. Yan po ang gusto ng kaaway. Ang dami nagpipreach ng salita ng Diyos, kaya maraming naliligaw. Pero ang katotohanan po, binubunot lang, pagtatamaan po at makakasakit sa paniniwala nila o sa mga tao na baka ito'y tumigil na kumatin, hindi ko na lang sasabihin. Alam niyo po, hindi makakalaya ang tao kung itatago po natin sa kanila ang truth. Pero ang sabi pong ganon, it should be spoken with love. Na ang heart po natin, ang gusto po natin, sasabihin namin sa iyong katotohanan kasi mahal ka namin. Ayaw naming ang iyong kaluluwa ay matapon sa apoy ng impyerno. Gusto ko lang po mag-testify. I've been to a company outreach. Siguro mga 4 na taon ko pong hinawakan. Alam niyo naman po yung Mary Kay Company Outreach. And ako po'y nakakita ng mga, talaga pong sila po, yung isa po talagang transgender na na-convert po siya ng Panginoon. Hindi po natin, syempre po, hindi ko inaano sa pulpit yung ganoong pong lifestyle kasi po halos, isa po magkaka-holding hands pa niyang uma-attend sa service po natin doon. Because ang atin pong sinasabi, ito'y open for all. Po, bukas po ang gawain natin doon sa kahit na sino. Pero tinuruan po natin silang magbasa ng Biblia. In 6 months, these people learn the Empikwa. How to study the Word on their own. To read the Bible starting with the book of John. In 6 months, ano po yung Empikwa? Para po doon sa mga hindi pa marunong mag-devotion. Kasi kailangan po nating matutong pakainin ang ating mga sarili. Salaminin ang ating buhay sa magitan ng salita ng Diyos. Hanapin po ninyo kung ang mga sinasabi namin ay tama, kagaya po ng mga Bereans. No po? Sabi pong gano'n doon, message, promise, kung may promise ang God sa inyo doon, may pangako po bang Diyos na pwede niyong panghawakan? Sabi po, letter C, command. Ano po yung inuutos ng Diyos sa atin na wag nating gawin na kung tayo po ay nais na sumunod sa Kanya? Meron din pong warning, meron ba sinasabi ang Diyos, iwasan mo mga ganito para hindi ka mahulog sa kasalanan? At panghuli po, A, application. Paano ko i-apply sa pang-araw-araw kong buhay ang sinasabi dito sa verse na ito? Sa storing ito na nabasa ko. Alam niyo po, in 6 months, this person gave his life completely to the Lord. At ito'y nanganak pa po ng ipangalawa. Hindi po transgender, pero talagang alam na namin na ganoon. Hindi namin pinag-uusapan. Pero alam niyo po, itong tao pong ito, mataas ang posisyon po doon sa company. Nakakilala rin po siya sa Panginoon. Alam niyo po, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay mapagpalaya. Huwag niyo pong iisipin at sasabihin na wala po kayong pag-asa at hindi po kayo makakalaya. Kung ano man po ang struggle ninyo, pinakita po ng Biblia yan. Isang babae, sa John chapter 4, na ulit-ulit, sa John chapter 8, prostitute naman po ito, binabato ng mga tao, ang hanap buhay po niya literally, ay ibenta po ang kanyang laman. Pero nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, sabi lang ng Panginoon sa kanya, walang namato sa'yo kahit isa kasi lahat dito makasalanan. Ang sabi po ng Lord sa kanya, umuwi ka na, sin no more. Huwag mo nang ulitin ang mali mong ginagawa. Mga kapatid, mga minamahal, last Monday, ako po uli ay naatasang muli po natin binuksan ang gawain na yan. At natutuwa po ako sa 2 pagkakataon po, na witness ko, may isa na naman po doon. Pagkakita ko, ang sabi kasi po, director yon. Nag-umpisa po siya na binigyan po ng hanap buhay nung isa nating kasama doon, isang director po, binigyan siya ng hanap buhay, dati lang po siyang, ang trabaho lang po niya sa parlor ay mag-foot spa. Yun lang ang trabaho niya. Naging director siya, kaya po nung naging director, syempre po, ang binebenta niya ay make-up, pampaganda, maganda po siya. Nag-aayos, pero hindi kasing ganda nung dalawang nauna. Kasi ito medyo kakulay ko. Mabayas ko, no? Pag maputi, maganda agad din naman. Konti lang, may lamang lang kayo isang paligo sa amin. No? Ganun ulit. Sabi ko, nung makita ko siya, di Bible study, nag-start kami, dyan po sa Timog. Sabi ko, parang pumangit ito. Sabi ko lang sa isip ko, pero ayaw ko naman sabihin. Alam niyo po, ang isang encouragement ni God, sabi po nung isa nating attendee,
Alam mo, good boy na yan. Sabi niya, straight na siya. Kaya pala wala ng makeup, tsaka ang ikli na ng buhok. Mga kapatid, truth hurts, but it will set people free. And if the Son sets you free, you are free indeed. Sa lahat po na may struggle dito, sabi po ng Biblia, may nilista siya mga taong hindi talaga po pwedeng makapasok sa kalangitan. Unless ihingi niya ng tawad, i-recognize niyang mali ang kanyang ginagawa. At yun po ay ipalinis niya sa Panginoon at isuko niya, hindi po talaga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos po ay Diyos ng biyaya, mahabagin. Ang sabi niya sa 1 John 1:9, no? Pag tayo po'y nagkasala, nagkamali, tayo po'y lumapit sa Kanya at siya'y tapat at banal, napapatawarin ka't lilinisin sa iyong mga pagkakasala. Para po mag-multiply ang church, dapat po may preaching ng pure word of God. Sabi po ng Psalms 119 verses 9 to 11, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. I hid your word in my heart that I may not sin against you. Ibig sabihin po dyan, hindi lamang po preaching, tayo po mismo dapat nag-aaral ng salita ng Diyos para po yung buhay po natin kanyang malinis. No po? Sawa na po ang mga tao sa mga diluted na word of God. Fitting their lifestyle. Ayaw pong sabihin ko anong totoo. Alam niyo po, ang tao is hungry for truth. Whether you like it or not. Marami na pong personal lifestyle suggestion, marami papadyak na, ang dami-dami ng counseling tools, pero ang hinahanap po ng mga tao ay ang purong salita ng Diyos na pwede po niyang ipadaan sa humagitan po ninyo. Pangatlo po, prayer and worship. Una po, bakit lumaki ang mga gawain po ng Book of Acts? Presence of the Holy Spirit. Pangalawa, preaching of the pure Word of God. Pangatlo po, prayer and worship. Pag binasa po ninyo ang Book of Acts, magmula po sa chapter 2 hanggang chapter 4, dire-diretso po yan hanggang sa dulo. Basahin ko lang po yung Acts 4:31, sabing ganon, when they finished praying, the place where they were meeting was shaken. They were all filled with the Holy Spirit and began to proclaim God's message with boldness. No po? Kailan tayo huling nag-pray? Nang talagang mataimtim, na naramdaman ninyong parang umuga yung bahay namin sa prayer ko. Hindi po sa lakas ng boses, kundi naramdaman mong bumaba ang kapangyarihan ng Diyos habang nagpe-pray ka. Pangalawa ko pong tanong, kailan ka huling umattend ng prayer meeting? Ang prayer meeting po natin, tuwing 2nd and 4th Saturday sa YC lamang po. Alas 5 ng hapon, iba po ang kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. Sa magitan din po ng prayer at saka worship. Alam niyo po, sabing ganun, hindi lamang po nagkaroon sila ng boldness na i-preach ang salita ng Diyos. Maging sa Acts 12 po, miracle sunod-sunod. Acts 5, dire-diretso, miracles everywhere. Dumadaan lang po yung anino nila Peter, nila John, tumatayo na po agad yung mga may sakit na nasa kapaligiran. Ganun po. May time, hindi na kayang abutin kasi ang dami-daming tao, panyo lang. Panyo lang ang ginamit. Umabot hanggang sa dulo, gumagaling po yung mga taong may sakit. Meron din pong time nakakulong sa Acts 12, si Apostle Peter. Kasi siya po ay nag-preach, kinulong siya. Alam niyo po bang sa power ng prayer, sama-sama nagpe-pray yung mga tao sa loob ng isang lugar? Nakalaya po si Peter miraculously. Alam niyo po, there was never a record of any great revival and great awakening in history, hindi lang sa Book of Acts, na hindi po preceded by great praying. Amen? Ang pamilya niyo po, nagnanais kayong makita ng mga anak niyo, mga kapatid niyo, lumapit sa Panginoon? Nagnanais pa po ba kayong makakita na gumawa ng himala ang Diyos sa inyong physical health, sa inyong finances? Gaano po katagal kayong mag-pray? Gaano kayo katapat na nagpe-pray sa mga concerns po ninyo sa buhay, sa pamilya po ninyo? Baka po mas marami yung pagrereklamo. Baka mas matagal, kaya ba nating mag-pray? Di ba po ilang oras ang Dolce Amore?
Isang oras. Kasama na yung mga ads. Minsan nakaupo ka kay probinsyano, parang present, walang absent. Pag kinuwenta mo niyo po yung oras na hindi pa pala, mahilig ka rin pala ngayon sa news. Nagsimula ka sa TV Patrol, natapos ka sa Bandila. Actually, tumapos ka doon sa, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pag binilang niyo po yung alas 6 ng gabi, hanggang alas 12 gising ka, 6 na oras kang nakaupo sa TV. Pero pag sa prayer, 6 na segundo pa lang, no? Minsan 6 minutes pa lang, naaantok ka na, napapagod ka na kagad. Yes, ang prayer po ay laborious. It's really hard work. Pero pag ito po'y napanalunan nyo po ang battles nyo on your knees, makikita nyo na lang po kasagutan po sa panalangin nyo. Minsan mas marami kang effort. Pero kung unahin mo ang pananalangin, makikita mo konti lang effort mo. Makikita mo ang kamay ng Diyos sa mga sitwasyon na imposible sa buhay ninyo. Ang Diyos ay sumasagot po ng prayers. Ang mga revivals na nangyari, alam niyo po yung mga Red Indians, napaka-cruel po nila. Ang ginagawa po ng mga yon, hindi ka lang pwede nang saksakin ka na kagad. Ang ginagawa po nila, bawat makita nila na makapture nila na hindi nila kasama sa lahi nila, pinapatakbo po nila yon. Tuwan-tuwa ka naman ngayon kasi ang bait nila, pinalaya ka. Siguro pakakainin ka pa ng konti, painumin ka, patatakbuhin. Alam niyo po ang next na gagawin? Sasakay po sila sa kabayo, ang lahat po sa kanila may hawak na palakol. Kaya wala pong nakakaligtas. That same tribe, as harsh, as cruel as the Red Indians during that time, experienced a great awakening. Alam niyo po kung bakit? May isang David Brainerd who spent hours, days, prayer and fasting in the woods near the area kung nasaan nandoon ang mga Red Indians na ito. Pag binasa niyo po ang kanyang diary, every day punctuated with much prayers for the Red Indians. At isang araw na lang natagpuan niya ang kanyang sarili. Nitong araw na ito, sumasamba sila sa kanilang Diyos. Nag-o-offer pa ng mga bata. The following day, the Lord said, "This is the day that I will send forth revival." May isang lasing po na Red Indian, kinausap niya, naging interpreter niya, nag-preach ng Word of God. Ang Red Indians na kahapon lamang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Umiiyak, naghihiyawa, nagsisisi ng kasalanan, tumatawag sa iisa at tunay na Diyos. Because of the power of prayer. How much prayer have you invested in the lives of the people you've been with? Pamilya mo, gaano mo na sila katagal pinapanalangin? Ako po ang tagal. Nakakilala ako kay Lord, 1988. Ang mother ko po ay nakakilala kay God, 2004. Siya po ang unang na-born again. Pero siya po ay pinersecute ko. Siya po ay nag-backslide, kaya sobrang karga sa puso ko yung nanay ko ay kung ano-anong pinapasukang relihiyon. In 2004, siya po ay nanumbalik kay God. Ang nakakatuwa po ay ito. Sa kanya pong 7-day na pagkakaburol, araw-araw pong nandun mga kamag-anak, alam niyo po, na-sharean sila ng salita ng Panginoon. Ang tatay ko po, alam niyo naman po yan, 2011, the Lord used somebody to preach to him and to my stepmom. And now, they are part of the JIL family. Never stop praying. Prayer will far outlive you. Maraming pong panalangin ng mga anak na nandito, mga magulang nyo bago kayo nakakilala, namatay na. Maaring lola nyo pa nagsimula. Marami dito naglilingkod ngayon kay Lord, pero kung ititrace mo ang history ng buhay nyo, yung lola ng lola ng lola mo, nagtanim na ng prayer para sa generation natin. And now we are reaping the seeds that our ancestors planted for us. Church, there will be great multiplication if we as a church will pray as one. Manalangin po tayo. Ang dami nating gimmick na naisip, papaano dadalhin ang mga tao, ang ating mga mahal sa buhay, sa paanan ng Panginoon.
hindi po natin kailanman kayang i-convict ang tao. Pero isa lang po ang katotohanang nabasa natin sa Biblia, Proverbs 21 verse 1. Ang puso ng hari, parang tubig lamang sa kamay ng Diyos. Kung saan man niya ito, padaluyin, doon ito dadaloy. Ang sabi rin po sa Daniel chapter 2 verse 21, it is God who sets up kings, sets up times and season. Sabi pong gano'n ng Biblia, manalangin tayo. There is power in united prayer. Manalangin po tayo. That the Lord will multiply us. That the Lord will change the hearts of your loved ones. Huwag kayong makontento. Gusto nyo ba yun? Pupunta kayo sa langit. Kayo lang ang nakarating, mga asawa at anak ninyo. Kapitbahay nyo, best friend ninyo, na hirap kayong sharean. Wala po doon sa kalangitan. Mga kapatid, mga minamahal, if you have tried everything you can to win your loved ones, why not try to kneel down and pray? For the Lord answers prayers and He never change. Worship, Acts 16. Bakit po? Grabe rin ang miracle sa Book of Acts. Diyan po sa Book of Acts, grabe po yung nakulong si Silas at saka po si Paul. Pero kahit po sila'y bugbog sarado, ang dami nilang naglilingkod sila kay God, pero ito po ang napala nila, sila po'y persecuted, nakakulong, nakatali ang paa, ang kamay ng mga tanikala. Hindi lang yun nakatali, nakakulong, daig pa talaga yung nasa maximum security. Eh sila nga, meron pang best male performer. No? Meron pa sila mga ano doon, may mga video kahem pa sila. Nung panahon po nila Paul, grabe po ang prison places. Talaga pong sila ay hirap. Hindi na nakontentong may bakal kang pati sa paa, pati sa kamay, pero nung nagsumamba sila sa Lord, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, ano pong nangyari? Sa Acts 16, yung pong mga tanikala nila nahulog. Hindi lamang po yun, yung kanilang pintuan nabuksan. At hindi lang sila, pati yung mga tao sa paligid nila. Nagulat silang lahat. Kaya po sabi nung jailer, yung nagbabantay, akala nakatakas sila kasi lahat bumukas. Hindi niya na kayang bantayan kung sinong unang pupuntahan kasi bumukas na lahat. Sabi niya, huwag kayong matakot, nandito lang kami. Sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? Alam niyo po, there is power in praise and worship. Kaya po ito pong ating gathering, pag uma-attend po kayo dito, hindi lamang po ito para part ng program ng church. Siniset po yung atmosphere kung saan ang Diyos po i-enthrone natin. Pag nag-worship po tayo, ang Diyos itinataas natin above ourselves, above our problems, above every throne, above every dominion. We are building a throne for God. Pag tayo po'y sumasamba. At kung nasaan po ang trono ng Diyos, naroon po ang kanyang kapangyarihan. Nandun po ang kasagutan sa panalangin. Naroon po ang lahat ng hinahanap natin. Mga minamahal, if you are hurting today that you find it hard to even raise your hands up, china-challenge kita. Worship and prayer is not for us. Worship, praise is for the Father, for Jesus, for the Holy Spirit. Itaas po natin ang pangalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Tayo po'y nandito hindi para po magkaroon ng answered prayers. Tayo po'y hindi nandito para mamaya magla-life group tayo, mag-uusap tayo ng mga kaibigan natin o magkakape tayo. Hindi po tayo naririto para mag-pray over sa atin dahil may problema tayo. Unang-unang reason po, kaya unang part ng service natin ay pagsambat, pagpupuri. Yun po ay para bigyan natin ng kaluguran, pasasalamat, itaas ang Diyos na lumikha sa atin. Sapagkat sagutin man ng Panginoon ang panalangin mo o hindi, karapat-dapat pa rin siyang sambahin. Karapat-dapat pa rin siyang itaas. Kasi yung ikaw ay likhain niya at ikaw ay mailigtas niya, sapat na't higit pang dahilan para siya ay iyong mahalin, para siya ay iyong sambahin, para siya ay iyong luhuran. Mga minamahal, there is power in persevering praise. Kahit anong nararamdaman po natin, make a resolve in your heart, no matter what happens. I live to praise the Lord. Ito yung una pong reason bakit tayo nag-i-exist. Pag nakita po ng Panginoon ang kanyang simbahan,
Sabi nga po niya, di ba, sa John, chapter 12, verse 32, lift me up. Lift the name of Jesus. And it is I who will draw people unto my feet. Alam niyo po, naghahanap ang mga tao ng simbahan ang Panginoon ay totoong itinataas. Ng isang tao na totoong nagahari ay ang Diyos. Kasi yun po ang kailangan ng tao. There is a spiritual hunger. All over the world, alam niyo po, na-move ang heart ko. Bakit? Alam niyo po, ang dami nating schedule in a week. Na-move po ang heart ko para buksan ulit yung Timog na Mary Kay Outreach. Ibang relihiyon po nung taong yun na tumawag sa akin na nagsabing, i-Bible study muna kami. Alam niyo yung puro, lahat na yata ng perks, ihahatid sundo ka namin. Kailangan namin. Mga kapatid, there is so much hunger in the world for the pure Word of God, for the presence of God. Kasi ang kaligtasan, ang kapayapaan, hindi na kayang matagpuan ng tao sa kahit na anong lugar. Hindi na sa Paris, dati pagka mag-honeymoon ka, Paris, France. Ngayon hindi mo na alam kung saan. Kasi wala nang lugar na ligtas. At ang kaligtasan ay, at ang kapayapaan matatagpuan lang talaga ng tao sa presensya ng Panginoon. At yun po ang hinahanap ng mga tao sa panahon natin ngayon. Let us worship the Lord. Let us glorify His name together. Sana hindi lang sa church. Sana po kahit nasa bahay kayo. Hindi lang po kayo magpatugtog ng awiting pagsamba. Sana po sa puso natin, maawit natin kahit nasusugatan. Hindi ako hihintong sumamba sa'yo kahit na may luhang aking mata. Hindi ako mapatitigil, mapipigil na sumamba sa aking Diyos. Revelations 12:11. They overcame Him by the power of the blood of the Lamb and by the power of their testimony. Your reaction during persecution and trials and temptation is more than enough weapon against the enemy. Testimony mo. Kumusta ka? Kumusta ang buhay pagsamba mo sa Panginoon? Kailan ka huling umawit ng totoo sa Diyos? Kailan mo huli siyang sinabihang mahal mo siya? Kailan na dinisire mo, Lord, ginagawa ko to kasi dinidesire kong masamba kita. Mga kapatid, ito ang early church. May presensya ng Panginoon na hindi umaalis. Dahil ang mga tao doon, ang tinuturo, ang pinag-uusapan, ang ibinabahagi sa kanilang mga kilala, pure word of God. Sila ay mga mapanalanginin. No po? Sila ay mga worshiper. No po? Lahat directed kay Lord. Lahat sentrado kay Lord. Last but not the least, sila po ay united. Sa Bible po, sa Book of Acts lang po, yung salitang unity, one in heart, unified, one purpose, one spirit, united in thought, nag-appear po ng 10 times sa first 5 chapters ng Book of Acts. United sila, iisa sila. No po? At yun po ang isa sa naging susi ng Panginoon. Para sila po ay samahan, para po sila mag-multiply. United saan? United in love and in care. Kaya po walang nagkukulang. No po? United sila sa prayer, united sila sa purpose, united sila sa generosity, united sila sa pagla-life group, united sila sa alam niyo po yun, ganun sila iisa ang kilos nila. Iisa lang po ang goal nila. Ano po yung goal nila? Acts 1:8 lang. Pagdating po sa 8:1, no po, ako po nakikita ko naman united yung church. Alam niyo po, sobrang saya ko dito sa church din. Kagabi po, kung nakita niyo lang kung gaano karami yung taong nasa loob po ng FB, nakakatuwa po, para kami sardina sa loob. Ang dami, iisa magkakasama. Nag-minister po tayo sa isang funeral service kay Kuya Dex. Yes, gusto ng Lord na ang church niya matutong mag-unite sa prayer, sa word, sa worship. Pero po, pagdating ng Acts 8:1, hindi lang po dinisar ng Lord na sila ay maging big church.
dinesire ng Lord na dahil sa persecution, na-scatter sila. Una, may addition si God. Pangalawa, nag-multiply sila. Pero yung goal ni God, Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth, ano po yung gustong sabihin ng God dyan? Pinagsasama-sama ko kayo para matuto kayong lumalim sa inyong pagsamba, sa salita ng Diyos, sa inyong pagkakaisa. Pero the Lord desires that His church will multiply. That what happens right here in JLU Belt, Evergotesco, every Sunday, shall happen in other areas where He has called us. The Lord wants to multiply prayer, worship, preaching of the Word, unity in your family, in your community, in your school, in your workplace. Ito po yung calling ng God sa atin. Nung ang JIL po ay persecute, nung 1989 ako na born again. Siguro persecute ang JIL 1992 na pinalayas po sa Arroyo, and we thought it was the end of JIL. Kasi noon, isa lang ang preacher namin, si Brother Eddie lang talaga. May minsan-minsan na may nagpipreach na iba. Pero alam niyo po ba, never did we realize that was God's hand orchestrating the events. That what happened, what's happening in Arroyo will multiply in key cities. Ipinanganak po, wala pong naging choice kasi po ang laki-laki natin, walang lugar na mapuntahan. Dinivide po ngayon. May naging pastor sa Manila, isa lang muna. May isang pastor sa Makati, isa lang muna. May isa sa Quezon City, may isa sa Bulacan. Tapos po, sa ibang bansa, na-scatter po itong mga attendee lang kami lahat noon. Kami po nasa school outreach, pero karamihan po doon, attendee lang ng basic seminar. Alam niyo po bang basic seminar noon? Halos isang kwarto, isang topic. Alam niyo po, kaya po lumaki yung church natin. Ang pundasyon po talaga ng JIL, presence of the Holy Spirit, preaching of the pure Word of God. Alam niyo po yung mga teaching noon, noong ko lang sa JIL ko nang naririnig yung mga idolatry, hindi po pinipreach yan, basta-basta. Because we are a solid Catholic country. No po, napaka-bold ng preaching sa truth. Pati about sa bansa, yung mga hindi mo basta-basta maituturo, matatakot ka. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, yung pong isang yun, si Brother Eddie na multiply po. At ito rin po ang nangyari sa Book of Acts. During Brother Eddie, JIL spread in the entire country, tribo na lang po sigurong ilang hindi naaabot. Meron na lamang pong, may 54 countries, pero yung remaining 134 dapat po ulit maulit. At ako po'y naniniwala, kung tayo po bilang simbahan, babalik sa kasimplihan ng plan ng God, ng formula ng Lord, towards multiplication, bibilang lang po tayo ng 5 taon para po i-reach every nation of the world. I want to share that vision of the missions department ng JIL. Before Brother Eddie reaches 75, every nation na unreached sa UN, United Nations list, they will be all reached by the gospel of Jesus Christ. Kaya po ngayon, challenge ko po kayo, kung saang eskwelahan ka naroroon, abutin mo para sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa kumpanya, abutin mo yan kay God. Gusto ko pong i-challenge kayong makakita na ang healing nangyayari sa opisina mo, ikaw ang nagpe-pray. Ang transformation nakikita mo sa office mates mo, ang ginamit ng Lord, ikaw na mananampalataya. Hindi po namimili ang Panginoon, pwede niyang gamitin ang kahit sino sa atin. At Ate Annabel, I'm looking for a time ang magpipreach po doon sa dorm. Sa isang buwan, ikaw na ang magpipreach. In Jesus' name. No po? Sa iyong eskwelahan, time will come, ikaw na ang magpipreach, ang crowd mo, ganito na rin kalaki. Yung office mo, yung bahay ninyo, pag nag-family reunion, no? Yung family reunion, sasabihin sa'yo ng pamilya mo, eto ang pastor ng pamilya natin.
Pastor, mag-pray ka na. Mas masarap po, no? Bago ka na-recognize na pastor ng isang church, na-recognize ka na pastor ng pamilya mo, pinakamasarap pong titulo yan. That first, before you become a church pastor by title, given to you by the church authorities, ang pamilya mo nagdeklara, anak, tay, nay, kapatid, kuya, bunso. Kakatuwa nun pag bunso na bunso. Ikaw ang pastor ng pamilya natin. Mga minamahal, it happened in the book of Acts. It happened in 1800s. It happened in Europe. It happened in the Philippines in the 1980s. It will happen in our time soonest if you will respond.